Hello Melgoers all over the world! In this episode naman po, ipapasyal namin kayo sa may El Nido town proper. Pero tayo baliktad yung mangyayari sa atin kasi naka-stay tayo sa Minakpan Beach. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe po muna kayo at like at i-follow nyo na po kami sa aming Instagram at Facebook. Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! And I'm with Enzo. Yeah. So ayan, so ngayon ang gagawin naman natin from Nakpan Beach, baliktad tayo. Baliktad talaga utak natin lagi. Aarkila tayo ng motorcycle going naman to town proper. Usually ang ginagawa rito, yung mga nag-i-stay doon sa may town proper, pumupunta sila rito sa Nakpan Beach via motorcycle. So tayo baliktad yung gagawin natin kasi dito nga tayo nag-stay. And para lang makita nyo guys, ayan o, kalalabas lang namin dun sa may resort namin. Ito yung resort namin. And then tignan nyo, maputik siya, hindi pa siya patag. So ito yung ina-advise nung mga resort owners dito sa Minakpan Beach na kapag katag-ulan, ayan o, nakikita nyo ba? Na wag kayong magmo-motorcycle lalo na kung hindi naman kayo sanay kasi madulas tapos lubak-lubak. So ganun yung dadaanan natin. So kami, nagmatapang kami. Magmo-motorcycle tayo. So kaya kayo, kung sa may town proper kayo manggagaling, i-consider nyo yun ha. Bago kayo pumunta rito sa Minakpan Beach, tignan nyo muna, umulan ba kagabi, halimbawa, ganyan, or patuloy ba yung ulan. Kasi talagang ganyan siya guys, oh. Putik-putik siya. So, lalo na dun sa may dadaanan natin mamaya. Kukunin lang natin yung motorcycle natin, kasi hindi sila pumapasok dito. So, kailangan namin lumakad palabas para makuha yung motorcycle. And ipapakita pa namin sa inyo mamaya kung gaano pa kaputik-putik talaga dito. Grabe. Ayun, putik-putik siya. So, dito sa part na to, ang ganda. Ang ganda ng view. Merong mga puno, merong mountains, ganyan. And then dito sa may kabilang side, makikita nyo. Diba? Guys, nandito na tayo. Ito yung sinasabi namin sa inyo, nagrent na kami rito ng motor. So, ilalagay ko na lang yung number sa ibaba. Bahala na kayo makapag-negotiate. So, nagre-range siya ng 500, minsan may 800. So, ganun yung price range siya, 500 to 800. So, ito yung magiging struggle natin. Ito yung putik-putik talaga siya. So, ang gagawin ko, although si Enzo naman, di ba nagda-drive naman tayo, pero magsisigurado ako, sayang OOTD guys. O, tignan nyo naman, naka-all white ako. So, lalakad muna ako doon para sa Enzo lang muna dito, para sure, di ba? Kasi medyo madulas to eh. So, ayan. So, ngayon pupuntahan natin, doon naman tayo sa may town proper. So, titignan natin yung mga ganap doon kasi hindi natin siya ma-experience dahil nandito tayo sa Nakpan. And then, i-update namin kayo. Simula na ng struggle natin, char. So, ayun sa Enzo, ilalabas niyo yung motor. Tapos ako naglakad ako kasi nga madulas, guys. So, para lang sure. Pero kapag sanay na kayo mag-drive, syempre ingat pa din. Pero kung mga first timer kayo, naku guys, grabe. As in, ingat kayo kasi ang dami nang nadudulas dito. Gaya nga din ng sabi ng owner nung motorcycle. As in, minsan daw magjowa, lalo na pag may angkas. Nasisemple lang daw talaga sila. So yun lang, konting ingat lang talaga. So yan lang yung magiging problema nyo dito sa may Nakpan kung pupunta kayo. So diba, mas maganda nang pinapakita namin sa inyo yung totoo para just in case, prepared kayo. Hindi lang yung maganda yung pinapakita namin, pati yung mga struggles na pwede ninyong pagdaanan. Para kayo na magdi-decide kung pupunta ba kayo naka-motorcycle or naka-van na lang. So yung van, 800 balikan each, pero may oras yun. Ayan, so hintayin na lang natin si Enzo. Ayan na guys, si Enzo. Grabe, ang putik talaga. So lakad pa ako dun ha. So, konti na lang. Ito na, matatapos na tayo sa may putik. Pero meron pa tayong dadaanan na mga rocky roads. Ganun. Yung malubak-lubak pa. Pero at least yung tuyo na. Mas mahirap kasi yung ganito eh. Mas madulas kasi yung ganito. So, ayan. So, pwede na akong sumakay. Diyos ko. Dito pa lang, tumagaktak na ang pawis ko. So, sasakay na tayo kay Enzo. Pwede na ba ako sumakay? Diyos mio. 1 kilometer na yata yung nalakad ko. So, halika na, samahan niyo po kami because another adventure begins right now. Guys, maputik pa rin pala dito. So, good luck na lang. Ay! Kaya ingat-ingat kayo guys ha. So
sobrang madulas. Pero ayan, pagkatapos nito, ito na, patag na to. And then meron na lang tayong konti pang dadaanan na mga baku-baku. Pero dadaanan naman kasi namin from Puerto Princesa, from El Nido, going here, parang nagkakaroon na sila ng, ano ka tawag doon, nagpapalaki na sila, road widening, ayan. And then pinapatag na sila. So, sana umabot na hanggang dito para wala na masyadong struggle. And then nakita nyo naman, di ba? Ang daming mga foreigners pa naman. Tara, let's na! So guys, nandito na tayo sa may town proper. So mga 40 minutes drive nga lang naman. Tapos ayan, naulan na kami. Ang gara ng panahon eh. Sobrang araw tapos may bigla na lang umulan. So ayun yung good thing kapag ka nagta-travel kayo ng DIY via motorbike, diba? Pwede kayong maulanan, pwede kayong maarawan. So hindi kayo may ilang na may kasama kayo tapos basa kayo. Ay, pwede yata nun. So kami ganun yung gusto namin. So ito yung itsura ng town proper ng El Nido. So syempre kapag kagabi, mas buhay dito. Eh hindi na natin makikita, hindi naman kami rito magpapaabot ng gabi. So ayan siya, maraming hotels, tapos maraming restaurant, ganyan. So pupunta tayo doon sa may pinaka-beach na kung saan nagsisimula o yung docking point ng mga naga-island hopping. So may mga island hopping dito guys, alam niyo naman na siguro yan, may tour ABC pa, di pa yata. So kami, hindi na nga namin siya gagawin. Kasi yun nga, nakita niyo naman yung panahon, umuulan, umaaraw. Tapos, hindi rin naman kami marunong lumangoy. So, ito na siya, nakikita na natin siya. So, ito yung tsura niya. Lalo na dito sa part na to guys, ito. Puro to hotels and kainan. So, punta na tayo sa may beach na sinasabi namin sa inyo. So, ito yung itsura ng El Nido. Diba? So, ano siya? Matao din naman. Pero, paano ba? Parang kasi explain. Ano ba yung tsura ng El Nido? Matao siya. Marami rin naman foreigners and foreigners. Halos yata sa lahat na napuntahan namin this year sa Pilipinas. Parang itong El Nido. Hi po. Bukod sa Siargao ha, ito yung may pinakamaraming foreigners. Ayan guys, ang ganda. Look at that view. Ayan. Pero wala daw ditong naliligo. Ayan. So ito mga mag-island hopping yan. So kapag meron kayong island hopping, dito mismo yung inyong meet-up. Guys, tignan nyo na may limestones guys. Diba? So saan ka ba makakakita ng mga limestones na ganyan? So usually sa may ano yan, sa may Halong Bay, ganyan, sa Ningbing. Tapos sa may Thailand. And excuse me guys, meron tayo dito sa Philippines. Meron tayo sa may El Nido and sa Coron. So ayan guys. So dito, hindi siya masyadong, ano ba, hindi naman sa hindi buhay. Pero kasi nga, hindi naman kasi to beach na pwedeng paliguan. So hindi dito yung parang kapag ka gusto mo na sa may beachfront ka, dito ka mag-i-stay. So hindi siya ganun. Pero yung tubig niya, titignan natin yung tubig ha. Malinaw ba? Malinaw naman yung tubig niya guys. Ang hindi ko alam kung bakit sinasabing hindi siya pwedeng pag-swimming. Kasi nga siguro, busy to sa mga bangka. Yeah. So ayun, malinaw yung tubig niya in fairness. Tapos, yung buhangin niya, pinong-pino, na parang light brown. Yes, hindi siya white sand. Para siyang light brown. Tapos na tayo guys. So yun lang naman yung ganap doon. Sa may pinaka-beach front na yun. Wala masyado actually. But ang kaibahan kasi nito guys, yung El Nido, kaibahan niya sa Coron. Sa may Coron City proper kasi talaga. As in doon, wala talaga dong beach. As in, wala talagang ganon. Ito at least, meron kahit papaano. Meron pa nga tayo iba pang pupuntahang beaches. So sa susunod na vlog na yun, parang hindi masyado itong mahaba. So ayun yung kaibahan. Unlike kasi nga dito, marami kang pwedeng puntahang mga beaches. Sa may Coron hindi. Kailangan mo lang mag-island hopping para makakita ka ng beaches. So ayan o, so ito habang palabas tayo, titingin tayo ng mga rooms. Baka kasi meron kayo ritong mapag-stayan. Ito, Bipad El Nido. Ito yung Bipad El Nido. Yes, ito yung police station. Kasi ano, mga souvenir items of course. The usual kapag ka nasa may tourist spot kayo ba? Hotels, restaurant, and then souvenir items. Meron dyan. So ganitong oras, now is parang 11 AM pa lang. So, patay pa siya. Pero mamayang gabi, buhay na buhay dito. Kasi nga, nagbubukas na yung mga restaurant. Actually, kung mag-stay kayo rito sa El Nido, kasi marami kayong mga gagawing mga
island hopping, which is from A to Z nga. Joke lang. A, B, C, D na tour. So, dito, kayo talaga dapat mag-check-in. Oo, dito advisable. Kasi yung ano yung, ano tawag nito? Oo, dito kasi. Tapos ano yun, whole day kasi yun From 8 to 5 kasi talaga siya. So, kung sanakpan kayo, mahirap kasi pupunta pa kayo dito para makapag-island hopping. So, ganun siya. So, kung puro tour yung gagawin nyo, puro island hopping, dito talaga sa may pinaka El Nido town proper dapat kayo mag-stay. Ayan ito yung municipal hall nila. Diba? Nakakatuwa lang, nakaka-amaze lang yung ganito. Alam nyo yun, nasa may magandang lugar ka, tapos sitting city. Ano ba? Ang hirap i-explain. Parang gano'n. So ayan katulad dyan, di ba may mga limestones? Ayan may mga limestones. Tapos sa limestones, merong municipal hall. May simbahan. Oo, may elementary school. Alam nyo yun, di ba? Nakakatuwa. Kasi sa atin sa Manila, wala namang gano'n, di ba? As in mga building sa iba, kita nyo. Kumbaga dito, naghahalo yung nature at saka yung buhay talaga, yung community. Ano mo, diba? So, nag-basketball pa din. Volleyball. Volleyball pala. Doon sa may harapan, yun doon sa may pinaka-highway, yung mga magagandang hotels. For example, nakita ko doon yung, ano yung nakita ko doon? Yung Kuna. So, baka nakikita nyo yun. Yung Lime Hotel, nandoon. Ano yun? Lagoon Hotel, nandoon. So, yung mga medyo magagandang hotel, nandoon sila sa may highway. Pero walking distance lang din naman dito. Ito kasi parang parang community din. Parang may mga hotels, pero mga maliliit na hotels or mga hostels lang naman dito. Tapos ayun na nga, yung pinaka-community, ayan, may mga M. Loelier, may bangko, may palengke, may pawn shop. So, ganun yun nandito. Hindi siya yung talagang puro hotels lang talaga. Syempre, nandito rin sa may town proper, yung pinaka-terminal ng van. Doon yung van, galing ng Puerto Princesa, and then pabalik. Tapos doon din yung van, papunta naman ng Nakpan. Ayan guys, so nadaanan namin yung Sikukun. Dito din pala yun. Ano isa? Babson ata na hotel. And then yung Lime Hotel nandito yung sa may pinakaunang. Guys nga pala, nakakaloka nga pa rito. Mahal yung tricycle. Kasi kahapon from terminal, going to McDonald's, mga 3 kilometers lang ata. Ang single sa amin, 150. Ganun daw talaga. Kaya yun, ang labas, hindi na ako nag-McDonald's. Hindi na kami nag-McDonald's, hindi tayo na lang kami. Kasi makalit pa. Pagkabalik ka, that's 300 pesos. So yun lang yung medyo, sa totoo lang ha, medyo mahal dito sa may El Nido. As compared sa may Puerto Princesa, at saka sa may Coron. Mas mahal talaga siya guys. Sa Coron medyo mura pa, di ba? Kasi sa Coron, pagkakalala ko, parang it's either 10 pesos or 20 pesos yung binabayad natin. At saka hindi lang yun, pati pagkain. Dito, Diyos ko, yung kinainan namin kahapon, parang ang pinakamura, yung 260. Yun yung may inasal na. Pero tingin-tingin pa tayo kasi baka nga, hindi pa kasi kami nakakainom. Ito guys, so, Karuna. Ito magandang hotel din yan, nakikita rin lagi namin yan. So nandito yan, medyo malapit-lapit pa rin, pero malayo-layo na dun sa may pinaka-daking area kapag nag-ano kayo, island hopping. Pero ang maganda lang dito, no, paggabi, kung gusto mo lumabas, nightlife. May buhay pa. Unlike doon sa Nakpan talaga, so wala talaga. Kasi di ba nga doon kami sa Minakpan. So doon kasi paglabas mo, konti na lang yung mga bars, restaurant. Dito buhay na buhay yung gabi. Kahit gabi kayo lumabas, pwede. Guys, another hotel. Ito, Double Gem. So nandito lang din niya. Ayan, Double Gem. Ang laki niya ha. Hindi ko pa ito nakita. Pero parang mahal. Pakiramdam. So ayan, parang rin siya. Hindi siya beachfront. Sea view. Ayan, na sea view siya. Pero hindi nga pwedeng paliguan yung beach. Ayan, nakikita na namin yung McDonald's El Nido. Guys, we are here at McDonald's. Yeah, so yung McDonald's El Nido, malayo-layo siya sa may pinaka-town proper. So kaya rin tayo rito pumunta. Bago tayo mag-recap, syempre magre-recap tayo. Bibigyan na namin kayo ng first impression namin dito sa may El Nido. Dito rin kasi yung daan papuntang Marimegmeg na ipapakita naman namin sa inyo next episode na. So ayan, here's the McDonald's. Ay nakikita nyo ba guys kung gano'ng kaalikabok? So ayan, so pupunta na tayo sa may McDonald's. Guys, mag-recap na tayo ng ating town proper tour. So tayo, baliktad yung nangyari sa atin. Nanggaling tayo ng Nakpan.
So, yun lang yung magiging struggle ninyo kasi kahit galing kayo dito sa may town proper, yung daan papunta dun sa Minakpan Beach, yun yung maputik, baku-bako. So, dun yung medyo mahirap. Kaya kapag hindi kayo sanay magmotor, hindi namin i-advise na magmotor kayo. Pero, yung paglabas nyo mismo dun sa may pinaka-highway, ang ganda ng daan. Ano siya, patag na siya, tapos pinapalaki pa. Yun nga lang medyo, ano lang siya, zigzag pa din siya. So kung marunong kayong mag-drive, sisiw na sisiw yun sa inyo. Kung nagsisimula pa lang kayo, bagalan nyo na lang ng konti. Basta yun doon sa may papasok sa may Pinakanakpan Beach, yun yung medyo delikado kapag ka-first timer yung mag-drive ng motorcycle. So now, pagdating naman sa may town proper, so yun nga, ang ganap lang naman sa may town proper, na doon kasi yung pinaka-docking area ng mga tour na gagawin ninyo, ng mga island hopping tour. So kaya doon yung pinaka-ideal na mag-stay kayo kung puro island hopping naman kayo daily kasi marami nga yung island hopping na yan. Plus, ang dami yung choices of restaurants, hotels. Unlike doon sa Minakpan Beach, konti lang, tsaka medyo mas expensive yung mga hotels na nandoon. In terms naman of vibe, hindi namin masabi yung vibe kasi ngayon magto-12 na, o siguro 12 na ngayon, medyo sarado pa. So hindi namin alam kung gaano siya kabuhay sa gabi or gaano karami yung tao sa gabi. Pero based naman sa mga napapanood ko, kapag kagabi, marami rin naman tao. So ngayon, medyo tahimik pa sa may town proper kasi by this time, nag-aalisa na yung mga nag-island hopping. Pero for sure, kapag maaga, yung mga between 7 to 9, marami pa dun tao kasi ngayon mga mag-island hopping. So, ganun pala guys. Yun nga pala, kung nagtatanong kayo ng signal, so on and off siya. Merong mga spot na meron, merong spot na wala. Ang gamit namin, globe, pawala-wala yung signal namin. Katulad now, nandito kami sa may McDonald's, and then, wala kaming ka-signal. Ayan, ipapakita namin sa inyo. Ayan, nakikita nyo ba? wala siyang signal. So, ganon. Same thing din naman with Nakpan. Kaya, make sure na kapag nag-book kayo ng hotel, especially kung nag-work at home kayo, or work from home, ano ba tawag doon? Work at home, work from home na. Iba na daw kasi ngayon. So, make sure na tanungin ninyo yung hotels ninyo kung reliable yung inyong mga Wi-Fi connection. Or I mean yung kanilang mga Wi-Fi connections. Kasi kung aasa kayo sa Globe Smart, wala talagang signal from time to time. Kung tatanungin nyo kung saan mas magandang mag-stay, depende kung ano yung gagawin nyo rito sa may El Nido. Like us, ayaw naman namin mag-island hopping. Gusto namin relax lang. Doon na kami sa Minakpan Beach nag-stay. So kayo nga, kung marami kayong activities and gusto nyo paglabas nyo maraming choices of restaurants, tapos maraming gana, pwede pa kayong lumabas sa gabi. So doon na lang kayo, or dito na lang kayo sa may mismong town proper. So nandito nga tayo ngayon sa may McDonald's, medyo malayo-layo sa may town proper. Tapos guys, walang tao, oras ng kain. So hindi ko alam kung nasan yung mga tao. So ayan, so sana po nabigyan po namin kayo ng idea kung ano ba yung mga madadatnan ninyo dito sa may El Nido kung ngayon kayo pupunta in 2023. And magkita-kita po ulit tayo. Susunod nating vlog, pupunta tayo ng Marimekmek Beach and then of course yung Leo Beach. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating travel vlogs. Bye everyone!